Kumpang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, grabe ito mga kababayan. Ito na nga ang sinasabi natin. PBBM magre-resign. VP Sara ang papalit na presidente. Harry Roque naman maaabsuelto sa kaso sa pinaggagawa niya dito sa Pilipinas noong panahon nila. Si PBBM pinagre-resign ni Harry Roque at gusto niyang pumalit si Inday Sara naglustay ng pera ng DepEd na para sa mga estudyante. Mga kababayan, naku po, eto na nga ang sinasabi natin na kapag nag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos at kapalit si VP Sara Duterte, una-una kong makinabang ay si Harry Roque. Yun naman po talaga ang punot dulo niyan. Kaya ganyan ho si Harry Roque, ipaglaban na lang ang mga Duterte. Kasi nga, gusto niya maabsuelto siya sa kaso niya dito sa Pilipinas. Ang pagkasangkot niya sa illegal na pugo. Yun naman po talaga yun, mga kababayan. Wala na pong iba. 'Di ba? Oh, eto po, pakinggan nyo ito, ang sinasabi ni Harry Roque na mag-resign na daw umano ang ating Pangulong Bongbong Marcos para malaya na po siyang umuwi dito sa Pilipinas. Eto, pakinggan natin ha. Resign. How ang mag-resign? Ibigay mo na ang presidency kay Bibi Sara. Dahil kung si Bibi Sara bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niya sa Ayan na guys. Dapat daw mag-resign na si BBM. Ibigay na kay VP Sara Duterte. Dahil kung si VP Sara Duterte ay bubuo ng kabinete, bubulusok daw umano ang Pilipinas. Aba, buti nga ngayon nakikita natin ang taas. At talagang nakikilala ang bansa natin. Taas ng ekonomiya natin ngayon. Pangalawa tayo sa ASEAN. Nung panahon nyo, anong nangyari? Ano ho ang nangyari nung panahon ninyo, Harry Roque? Di ba nga, bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? Ano ang nangyari sa Pilipinas noon nung panahon ninyo? Di ba nga, ngayon nga lang tayo nakaahon dahil sa pandemya? Parang kabaliktaran ho ang sinasabi ho ni Harry Roque dito, mga kababayan. Binabaliktad niya ang sitwasyon. Kumbaga, yung mga nangyayari nila nung panahon nila, nung nasa gobyerno sila, na sila ang nasa posisyon, hindi nila ginawa. Ngayon na ginagawa ni BBM, ngayon sinisira nila si BBM, sinasabi nilang walang nagagawa, ang mahinang presidente si BBM. Alam nyo, sa nakikita ko lang mga kababayan, kung sino yung putak ng putak, yun talaga yung mahina. Kasi walang lamang ang utak, kundi pumutak ng pumutak. Pero yung taong tahimik, makikita natin na gumagawa ng paraan, gumagawa ng diskarte para sa bansa natin. Pero yung maingay, tingnan nyo naman, nangyari kay VP Sara Duterte. Anong bang proyekto ni VP Sara Duterte dito sa bansa natin? Bilang Vice President, may proyekto na ba sa rito sa bansa natin? Wala pa. Bilang siya ay Vice President. Talo pa siya ni VP Leni Robredo. Ako salute ako kay VP Leni Robredo. Kasi alam niyo bakit? Noon po mga kababayan, nung si VP Leni Robredo ang Vice President, alam niyo ba, ginigipit ni Duterte si Vice President Leni Robredo, pero pinakita niya pa rin ang kanyang serbisyo para sa taong bayan. Alam niyo mga kababayan, ganun dapat ang mga nasa gobyerno. Pinapasahuran sila dyan, binibigyan sila ng sahod ng taong bayan, ipakita nila ang serbisyo nila. Hindi na. May programa para sa mga mahihirap, haharangin, sasabihin, pagkaing hayop, kahit galing sa mga magsasaka. Diba ang 20 per kilo na bigas? Ayaw niya nga mapuan Mindanao O nagalit yung mga kababayan na sa Mindanao, mismo kababayan niya sa Davao. Alam nyo, mga kababayan, ito lang masasabi ko. Yan mga politiko, balibalik rin natin yan, kaya nilang bumili ng kahit umabot pa ng 2,000, 3,000
presyo ng kilo ng bigas, kaya nilang bumili. Kasi mapera sila. Pero dapat hindi niya ihambing ang sarili niya sa mga kababayan niyang ikaw sa buhay. Siya nakakataas siya nasa gobyerno siya Dapat ang iniisip ng ating BP, iniisip niya ang kapakanan ng taong bayan. Hindi yung sarili niya. Sarili niya lang kasi iniisip niya Kaya nasabi niya yon na pagkaing hayop daw. At hindi daw pwede dito sa Mindanao yung 20 per kilo na bigas na yan. Ito naman si Harry Roque, nagre-resign si BBM. Kasi siyempre, maaabsuelto siya kapag ka nag-resign ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy natin. Bagong gabinete na iyong ibubuuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan, magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na Diba? Taong bayan na naman. Taong bayan na naman. Diba ikaw lang lagi magsasalitang ganyan at yung mga kapwa mo DDS, Harry Roque, taong bayan lagi ang nasa bibig ninyo. Eto kasi, isa nila sa mga strategy, bulagin ang taong bayan. Kaya nagpapakalat sila ng mga fake news sa Facebook kasi gusto nila bulagin ang taong bayan sa kanilang mga strategy para pabagsakin ang ating gobyerno, si PBBM. Yun naman po talaga yun mga kababayan. Kaya si Harry Roque, nagkakaganyan ho yan, gusto niya na umuwi dito sa Pilipinas. Nga lang hindi siya makakauwi kasi nga may kaso siya. Diba? Pero meron tayong good news na nabalitaan, ika-cancel na ang passport ni Harry Roque. Wala na siyang kawala. Uuwi at uuwi siya rito sa Pilipinas. Nag-apply siya ng asylum dun sa Netherlands, hindi rin naaprubahan hanggang ngayon. Diba? Sabi pa nga ng Malacanang, maaprubahan siya kung may ipapakita siya na hinaharas dito. Naharas sa Pilipinas. Wala namang harassment na ginawa dito sa kanya. Parang naglahong, parang bula ito si Harry Roque. Alam mo Harry Roque, kung wala kang kasalanan, umuwi ka rito sa Pilipinas, harapin mo yung kung ano mga akusasyon sa iyo. Lang yan. Talo ka pa ni Laila de Lima, babae si Laila de Lima. Ba't ako alis? Haharapin ko yan. Diba? De Lima, narinig yung sinabi niya, matapang na hinarap ang mga akusasyon ni dating Pangulong Duterte. At hindi siya umatras doon hanggang sa nakalaya sa ngayon. Alam, masaklap. Dahil sa panahon ni BBM nakalaya si Laila de Lima, dahil walang matibay na ebidensya na magdidiin kay Laila de Lima ng habang buhay na pagkakulong, nakalaya, si BBM ngayon ang sisisihin dahil nakalaya daw ang drug lord, sabi nila. Pero, sa panahon nila, Harry Roque, panahon ni dating Pangulong Duterte, wala naman talaga silang matibay na ebidensya na magdidiin kay Laila de Lima, kaya nga nakalaya ngayon tuloy natin yung sinasabi nito ni Harry Roque. Pinapunta mo sa dahi, kinidnap mo. Kinidnap daw ni ang Pangulo natin, ang dating Pangulong Duterte, pero kita naman natin kusang sumakay sa eroplano. Alam nyo, kahit anong gawin nyo pa, wala na talaga. Pag nasa ICC na, wala nang kawala. Kaya tutuloy natin. Magugulat ka kapag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan. Ayan, magugulat daw si BBM pag ang sambayanan ay magtutulungan. Nag-people power nga kayo sa EDSA. Ilang araw kayo doon. Ginawa nyo lang dugyot yung simbahan doon. Ginawa nyo yung dugyot. May nangyari ba? Harry Roque. Ang sinasabi yung sambayanan, Davao lang naman kayo. Davao lang ang inaasahan mo, Harry Roque. Huwag kami, iba na lang. Tuloy natin. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. Itataas ang antas ng kabuhayan. Depende nga, inayawan Dahil hindi kaya Paano pa kung buong departamento, buong bansa ang hahawakan? Siya ang presidente, anong mangyayari? Puro mura ang alam. Puro pagbabanta ang alam. Puro paninira ang alam. Tulad nyo. Diba, Harry Roque?
Alam mo, Harry Roque, isa lang masasabi ko sa'yo, para bumilib ako sa'yo. Umuwi ka dito, panindigan mo ang sinasabi mo, kasuhan mo si BBM, kasuhan mo yung mga sinasabi mo ng mga korap, ng mga opisyal dito sa gobyerno. Umuwi ka rito sa Pilipinas. Bibilib ako sa'yo kapag ka nanindigan ka. Umuwi ka rito, Harry Roque, para magkaalaman na. Para humihas ka naman ng rihas. Sama mo si Amarlica. And the failure of one is the failure of all. Ang failure mo, wag mo na kami idamay. Dahil failure ka, kasi nga, ikaw, sangkot sa pugo. Ikaw lang yung failure. Kasi nga, dahil sa kagagawan mo, kinarma ka. O, failure ka. Ngayon, wag mo na kami idamay. Ikaw na lang. O, ito, tuloy natin. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. Pinasusuklaman, ikaw lang, Harry Roque, at kampon ng mga DDS ang kinakasuklaman nyo si BBM. Ha? Bakit? Harry Roque, dahil ba nakulong sa panahon ni BBM Sara, dating Pangulong Duterte, dinala sa ICC? Bakit? Harry Roque, kailan ba pinailang kaso kay dating Pangulong Duterte? 2017? Si Trillanes yung nag-file. Dapat si Trillanes sisihin mo, hindi si BBM. Gusto pala ni Harry Roque, mga kababayan, utang na loob. Ang presidente kailangan magbigay ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte. Kahit minumura, sinasabihin bangag adik na ang presidente namin, kahit hindi naman nagre-react ang aming presidente, minumura na. Ang gusto mo, utang na loob pa rin. No, Harry Roque? Grabe, ano? Ganyan kasi sila. Sanay na sanay sila sa utang na loob. O, tuloy natin sinasabi ni Harry Roque. So ang solusyon, ibalit ang pagkakaisa, paano mag-resign ka. Ibalik ang pagkakaisa, paano mag-resign si BBM para maupo ulit ang Duterte sa Malacanang. At isa pa, makalaya si Harry Roque, maabsuelto sa kanyang mga kaso. So yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw po. Thank you.